Thank you, Pastor Paul. May hapon. Salamat nga ni amo no og di na ta magdugay kay limitado na matong oras basta hapon. Hangyon ako tang pagpanindog palihog. Ipakita na tong slide. So salamat ni abot mi last Friday pa. So if you have your Bible, the book of Proverbs chapter 3. Atong basahon gikan sa verse number 5 paingon sa verse number 10. Proverbs chapter 3. So na ako'y Bible nga bag-o kaayo gikan lang Pastor Ruben, karon pa jud na ako giabrihan. Kana. Proverbs chapter 3. Atong basahon verse 5 down to verse number 10. Tingali na abrihan na ninyo. We're going to read this together. Okay, basahon na to together. Verses 5 to 10 together. Read. Trust in the Lord. Duano na to pagbasa na sa inyo diha. Sagdi lang dili ipakita diha sa screen kay di na niya mo magdalag Bible. Asa po magdala mo Bible? Ngano man kung mag-ulan ipandong, kung ay iro ibunal. Joke lang. Atong basahon gikan sa verse 5 hanggang sa verse number 10 together go. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So ang maning problema, Dave, wala lagi Dave. Kailan ako'y control, okay ra. Partnership with God, mag-pray sa ta. Ginoo gitugyan na mo ron, kang hapon Lord, nga ikaw may mag-bless, tuguti Lord, nga mahimong smooth ang dagan karon, bisan pa sa slides, bisan pa Lord sa imong Kristohanon, nga niya karon mahimo ning panalangin. Naghangyo ko nga kining mensahe Lord, nga imong gihatag, mahimong part sa among kinabuhi. O kang among kinabuhi Lord, ikaw among Dios, ikaw among partner, himo Lord nga masabtan namo sa pinakasimple nga paagi. Taga iko gahom, ako ning giampo in Jesus name, amen. Makalingkod palihog. Partnership with God. So, mo na akong gititle, nganong gusto ko ma-partner ang Dios tungod kay nasayod tang tanan nga ang Dios mo'y tag-iyas tanan. Di ba nindot kay ma-partner na to si Ayala? Nindot kay ma-partner na to si C, kanang sa SM. Na ako'y nag-eskwela ko sa online, classmate na ko si Arthur C. Pag umangko ni Henry C. Kanindot pa partner, nakain ko, dagay ko i-interview sa iyaha. Ko, nganong ni-eskwela pa man ka, nga dato naman mo. So, kanindot atay partner, pero Kristohanon, blessing kayo nga naay Dios, pwede na to ma-partner. O kanindot sa imong kinabuhi, ma-partner na to ang Dios, tungod kay, ang kinabuhi na to, kung ma-partner na to ang Dios, dako biya kay mahimo. In fact, ang Biblia, nagsulti biya ang Bible, ingon ang Biblia in Psalms chapter 24 verse 1, di man kayo maklaro, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Siya biya tag-iyas kalibutan, o ang kinatibukan sa kalibutan. Imagine ang imong partner mo tag-iyas kalibutan. Inka, ang partner nako dato kayo. Pero kung ang imong partner tag-iyas sa kalibutan, nay mo ingon ako nga pastor na negosyo to koron, pwede partner ta maulang ni imong ikapital. Naay daghan maghangyo nako. Pero kanindot no kun imong partner sa kinabuhi, Ginoo. In fact, gisulti sa Biblia in the book of Proverbs chapter 50 verse number 10, nga ningon ang Biblia, for every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. Iyahagod na tanan karang mga mananap dia. Iyahagod na nya kun siya imong partner. Gisulti pa gyud sa verse number 11. Nawala na sad. Verse number 11. Kana. In verse 11, if I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts, and the fields are mine. Ang Diyos gisulti ha, kaila siya, kabalo siya, tanang mananap iyaha. Imagine nimo kung ang partner nimo sa tag-iyas tanan, gisulti pa man gani sa verse number 12, if I were hungry, I would not tell thee. Kung gutomon ko, di ko musulti. Ngano man, for the world is mine, and the fullness thereof. Mabitaw na ka-blessing kay sa Kristohanon nga natay Dios nga tag-iya sa tanan. In fact, nasayod naman takin sa atong Dios, mo nang dako kayong panalangin. So una nga butang nga gusto nako i-share kay mubo ra man ato ang afternoon, pero ang problema ani ron kay di kay kaabot. Salamat.
ako mga una, ang partnership kinahanglan nag-trust. Kanabang kanang musalig ka sa imong partner, dili biya maayo nga nisulod ka na, nakig-partner ka na niya, di ka musalig sa imong partner. Nakasalig nasayon mo. Gisulti sa Biblia, in the book of Proverbs atong gibasa in verse number 5, di ba naingon ang Biblia o verse 5, trust in the Lord with all thine heart. Kung i-partner nimo ang Dios, saligan nimo siya. Kung mag-isgot ta og trust, mabitaw na nganong musimba man jud ta, kay nisalig man ta sa tong Dios. Nganong muduol man jud ta niya, kay nisalig man jud ta sa Dios. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Tanang plano sa Dios, tanan niyang gisulti, saligan nimo nga naman, siya gud imong partner. Nya kung naaday kay partner, imuhang dudahan, imuhang dili ka mo trust niya, partner mi ani sa negosyo niya, dili ka mo trust. Pero kung ang Dios imo i-partner, angayan nato siyang saligan. Daghan kay verse sa Biblia about sa trust. Hindi na pud gihapon. Ingon ang Biblia, Jeremiah 17:7, blessed is the man that trusteth in the Lord and whose hope the Lord is. Pagkabulahan sa tao, manang ingon ko sa akong kinabuhi, Lord, himuon ti kang partner, pero musalig ko nimo. Nga naman, ang usa ka partner kinahanglan mosalig gyud ka sa imong partner. Ug ang Dios, salamat ta kung i-partner nimo ang Dios, huy saligan nimo ang Dios. Mao bitaw nang kinahanglan mo simbatan niya, kinahanglan mo duultan niya. Nga naman, siya man ang Dios, siya man atong partner. Gisulti pa gyud sa Biblia, ingon ang Biblia in Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times. Di ba nagahigayon, moagi tayo daghang kalisod? Pero kung partner nimo ang Dios, saligi lang siya nga naman, kabalubiya siya sa dagan sa kinabuhi. Mao bitaw nang musimbata, nganong unianhi ta, kung sa imong kinabuhi partner nimo ang Dios, huy angayan biya ka mo salig niya. Maunang naata sa church. Nganong every Sunday naata. Ngano man, siya man atong partner. Og daghay mga tao nga usahay no, partner niya ang Dios sa iyang kinabuhi, partner niya ang Dios, pero dili biya partner kung dili ka mo simba niya. Dili ka mo salig sa Dios, dili ka mo duol sa Dios. Daghan kay mga negosyante karon, usay naami member nga grabe niyang paningkamot, pero panahon sa Sunday usahay wala siya ngano man, naningkamot sa kinabuhi. Huy kung partner nimo ang Dios, saligi ang Dios. Sirati isa na imong tindahan kung wala kay mabilin, simba sa anuman. Partner gud mo ang Dios. Trust in Him at all times. Uy, Biblia, saligi siya sa tanang panahon. Kay siya man atong refuge. Nay panultihon nga gusto nako i-share. Kinili problema. Do the possible and let God do the impossible. Niya ang Dios gud nato, wala go imposible niya. So kung imo lang buhaton ang imong makaya, nya kay partner nimo ang Dios, saligi siya. Di ba naay himuon ang Dios atong kinabuhi? Una, ingon ko, i-partner nimo ang Dios. Ikaduha, di lang kay partner ang Dios, partnership need trust. Ikaduha, ang partnership nagkinahanglan po nag-acknowledgement. Ngano man pastor, di ba gisulti sa Proverbs 3 verse 6, ingon ang Biblia, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Unsa may pasabot? O dako kayong part sa kinabuhi nga kung imong partner makabalo siya sa imong mga plano. Kanindo sa partner nimo nga nasayod ka kung na partner na kay mga plano sa kinabuhi, partner nimo ang Dios. Tanan nimong plano imo na ipahibalo sa Dios. Ngano man lagi nga usay maghilom-hilom ra ka, usay dili ka magampo. Mabit dako kay part ang prayer. Tanan nimo gihimo kinahanglan mag-pray ka. Every time nga na ako himuon, moingon jud ko, mag-pray. Kung magtanom mag-pray daan. Giingnan ako manager ko, mag-pray daan before ka magtanom. In fact, every day, pag mata nimos buntag, mag-ampo ka, Lord, tabangin nagugko, giyahe ko, i-acknowledge mo, tanan nimong plano, tanan nimo himuon. Kristo, anong dako biya kay mahimo ang prayer? Makausab sa ato, dahil mga daghang itugan sa Dios. Ngano man, nagkinahanglan man ang partnership, di lang kay pagsalig, acknowledgement. Mao nang sa Biblia, gisulti sa Biblia, og ingon Biblia in Proverbs chapter 16 verse number 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Imagine na nimo na kay mga galibgan. Kagahapon na istorya mi Pastor Paul na ako'y nakuha nga kana bitang gibalik-balik nga sa Biblia, kaduha gibalik sa Proverbs, if there's no vision the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Kabalo ka, ma-establish biya ang dagan sa imong kinabuhi kung imong i-commit sa Dios ba imong mga plano. Every time nga nako'y plano sa kinabuhi, moin ko, Lord, pwede ba nga himuon na mo? Naadyoy ako ang gipangandoy sa Ginoo nga until now, daghan kay kog plano sa kinabuhi. Iko, Lord, bahala og taas-taas na akong edad. Kana bang naagyapon ko yung mga plano.
Pero gusto na ako gyud sa akong kinabuhi nga partner na ko ang Dios. So gi-introduction pa ko niya. Gi-partner na ko ang Dios. Partner na ko ang Dios, mosalig gyud ko niya. Muna every Sunday ingnon ako mga anak, la magsimba ta. Every Sunday kada semana nami gitawag devotional sa akong family. Ato itugyan sa Dios ato mga plano. So kada semana, kada Tuesday, tawagon ako na akong anak, magtapok mi, then ako silang interviewon, ako silang pangutanon sa inyong mga plano. Atong pangayoon sa Dios, ato itugyan sa Dios. Kanunay mi nag-devotional, kada semana nag-pray mi nga na ay akong plano sa akong mga anak, napod sila mga plano silang kinabuhi. Atong saligan ang Dios. Mao nang kila mag-faithful mo sa pagsimba. Ikaduha kila ato i-acknowledge ang Dios sa atong mga plano. Akong anak mo eskwela og Davao ang duha. Ang ikaduha na akong kuyog diri ang driver si Dave. Do negosyante si Dave, pero ang ikaduha na ko anak si Kevin. Gusto siya na sa mga plano sa kinabuhi. I don't know sa ilang plano ining ikaduha na akong anak o ikatulo. Gusto sila nga tingali, gusto sila na restaurant, gusto sila nga na ay nag-eskwela sila og culinary karon, may eskwela sila sa Davao. Graduate naman na si Kevin og HM Hotel Management. Pero anak ko kana imong plano, hala sige. Ato na i-pray. So every time ako na silang gi-interview kada semana, unsa may inyong gusto, unsa may inyong planos kinabuhi. Then pagka magplano, atong ipahibalo sa Dios nga Lord, mao ni plano ani nga nako nga anak, hini nga anak man ilang plano. Ngano man, kung i-commit nimo ang imong mga plano ngadto sa Dios, and thy thoughts shall be established. Maplastar biya jud ang tanan. O ingon ko someday, kung itugod sa Dios, matuman ni sa ilang kinabuhi. Maubitaw nang giingnan ako mga anak, nga kung ang Ginoo imong partner, si Dil Moody kasulti ani, himuha imong plano nga mga dagko. Kung makig-partner ka ni Ayala mo yun ka nga, pwede makig-partner ko kay magtukot kong sari-sari store, murag dili kayo pabor si Ayala nga makig-partner nimo. Pero salamat ko nga natay Dios, nga dako ang Dios, tag-iya sa langit ug yuta sa tinuray. Pwede biya dinaggo ang ihatag sa Dios nga plano. Magplano ka. O ayaw mo pagkakuntinto nga maulang Diyos sa kinabuhi. Naabot mi sa bayugan. Grabe ang kalisod. Pero niingon ko sa Ginoo, kining pagka-partner, dugay na nako ning giset sa Ginoo nga Lord. Tabangi ragog ko partner ta sa bayugan. Tanan akong gihimo. Pwede ba nga imong panalanginan? Ngano man, na ako'y gihimo nga commitment sa Dios. Sa una nakasulat na sa akong notebook, nawala na tong notebook. Nga number 1 mao na akong himuon Lord. Partner lang jud ta. O mauto nga ako mag-faithful ko kay daghay makristohanon nangandoy nga moasinsos kinabuhi pero dili na makita sa simbahan pag moasinso na, wala nagtrust sa Dios. Og daghan kag plano usahay, kalit-kalit lang imong mga plano, wa pagani ka na nanghid sa Dios, wa nimo gi-acknowledge ang Dios. Huy, kung partner nimo ang Dios, kinahanglan ka og trust, kinahanglan ka i-acknowledge nimo ang Dios. Diya dagkuha imong mga plano. Ikatulong nga term sa kinang gitawag partnership. Kini ang partnership kinahanglan siya og needs trust. Hinay jud karon ang signal. Sunod, kinahanglan siya acknowledgement. Ikatulo, pali ko i-click sa kinahanglan siya fear and respect. Kung ang Dios imong partner, huy respetuha pod ang Dios. Unsa may pasabot ana pastor? Gisulti bitaw sa Biblia sa verse 7 atong gibasa. Unsa isulti sa Biblia? Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Huy, kung partner nimo ang Dios, ayaw inton pagkaulaw sa imong kinabuhi. Pamilya Kristiyano na, kung estudyante ka, nakig-partner ka sa Dios, ayaw inton pagkaulaw sa eskwelahan nga badlungon ba nimo? Kung negosyante ka, Lord partner ta ni negosyo, ayaw inton pagpabadlong sa imong kinabuhi. Na mo diha. Tungod kay nagrespect ta sa Dios, maubitaw na nga magtinarong ta kay siya gud atong partner, dili gud mga drug lords atong partner, ginuugod ang atong partner nga nagbuhat sa langit ug yuta. Maubitaw na nga sa atong kinabuhi dili man ta perfect, pero naningkamot jud ta nga magtinarong sa kinabuhi. So ang partnership dahil sa Dios, di lang kay nagsalig ka niya, nag-faithful ka niya, o every time na kay plano mag-ampo ka, pero sa kinabuhi na to, ato na lang magtinarong tas kinabuhi kay siya good atong partner, o biyaan ta sa atong partner. May nga unsa man akong partner, oy palahubog man kayo, di man makatinunong. Dako kayong part ang itawag fear and respect. Mo na yung Biblia, depart from evil.
Gisulti sa verse number 8, ingon ang Biblia in verse 8, it shall be held to thy navel and marrow to thy bones. Sa tinuray, ang tao nga dili bisyoso, moarang-arang ba ang lawas? Dili biya mahimong masakiton. Sa tinuray, dako kay katabang ang kinibitang pagtinarong sa kinabuhi. Do daghan man kay verse sa Biblia about kanang gitawag fear of the Lord. Ingon ang Proverbs chapter 8 verse number 13, the fear of the Lord is to hate evil. Unsa man siya? Pride. Tanawa na, arrogancy, an evil way, of the forward mouth, do I hate? Kung natay pagsalig sa Dios nga siya atong partner, nisalig ta niya, gi-acknowledge sa ito tanang mga plano. In fact, kada tuig, kanunay ko nagsuwat unsay akong plano. Hopefully matuman ako mga pangandoy karong tuiga. Last January, kami sa akong wife, usay kuya akong family, so naami plano karong tuiga. Possible next month, magsugod na, unsay October. Nami tukuron nga kining processing building o kinahanglan mi og funding, unya nalipay ko nga almost na ang funding. Kanang niya na halos kompleto na ba? Anak ko Lord, mao gina akong plano rong tuiga. Duha ka buok ang dagko nako nga plano ring tuiga. Kanunay nako nagihatag sa Dios. Then pagkahuman kinahanglan magtinarong tas kinabuhi. Ngano man, biyaan unya ta sa tong partner. Hoy mga young people, layo pa kay mo maabot kung magtinarong mo sa kinabuhi. Di mo musukos ginikanan, dili mo magyabag-yabag sa inyong kinabuhi. Ngano man, ang Dios sa langit kinahanglan man siya nato i-partner. Mo na yung Biblia, depart from evil. Gisulti sa Biblia in Galatians 6 verse number 7. Di ba yung Biblia? Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Nasayod man ta nga, tanan ni mong gihimo karon, naagyud ako nga panalangin sa ugma. Kung mag-faithful ka karon, magtinarong ka karon, magtuon ka og maayo, estudyante ka, ayaw pa badlong. Pagtuon og maayo, paningkamot sa kinabuhi. Sana ay Dios sa langit o imong partner malipay siya. Og tintuo man jud ko panalanginan. Mao bitaw nang daghan kayo kog plano sa kinabuhi kay ko Lord, gusto ko nga ikaw akong partner. Gusto ko nga mosalig nimo, mag-faithful ko. Gusto ko nga mag-ampo kanunay kung na ako yung mga bagong plano. Tinuod nag-trade ko. Ug every time mag-trade ko, muluhod sa ako kanang kada buntag na may break anang trading. Pagkabuntag muluhod ko, Lord, i-bless na sad ako ang trading karon. Kay partner man ako siya, mananghid ko nga naman. Kanunay ko nag-ingon nga tanan na naabot na ako sa akong kinabuhi is ako yun ang gipasalamatan ang Diyos. Nga naman, siya yun ang naghatag. Daghan kig verse sa Biblia nga, ingon Biblia, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Kung i-partner ni mo ang Diyos, estudyante ka, sa panalanginan ka sa Diyos, makagraduate ka. I-partner ni mo ang Diyos sa imong family. Mabitaw na mag-faithful ta, kauban sa tong family, there is a church. If mag-faithful ta, mag-ampot ta nga, atong ihatag sa Diyos atong mga gusto. One time, nagtapok mi, last 2 weeks ago, ingon ko sa akong mga anak, pagitagsa-tagsa na ako, si Dave, si Kevin, si Crystal, naman may isa ka babae din, akong wife ko, Crystal, Dave, unsa imong gusto? Kevin, unsa imong gusto sa kinabuhi? Then, gusto na ko ma-express nila unsa ilang gusto sa kinabuhi. Kaya kung nito, manjud ko kung ang Ginoo lang mohatag og favor nila, i-partner nila ang Dios, dako og chance kana ilang mga plano og gusto sa kinabuhi, matuman siya. Og dito man jud ko nga ang Dios sa langit, gisulti sa Biblia, ang iyang plano ba, unexpected, and sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Mga maayo man jud ang plano sa Dios atong kinabuhi. Mabita nang gusto nako karon nga hapon, i-partner nimo ang Dios. Kaya ang partnership nagkinahanglan siya og trust. Ang partnership gisulti sa Biblia nagkinahanglan siya og acknowledgement. Sige na ko click sagdi lang. Ang partnership nagkinahanglan siya og gitawag fear and respect. Kay lisod kay imuhang partner badlungon. Lisod kay imong partner sa kinabuhi. Wa nagtinarong. Nya kun Dios atong partner, di magtinarong sa tas kinabuhi. Kani, mao man ang ang partner nimo ang Dios, napod siya share. Ako nito man jud ko ay. Kung partner nimo ang Dios, tagaipod siya og share. Di man mo mahadlok mo mahatag og share sa iyong partner.
Sa kadaghan ako og business, masulti ko naitindahan usa o partner me 30% ako, 70 iya ha. Napo ko'y tindahan 60% ang iya at 40% ang ako. Partner man, napo ko'y giingan nga, ala sige, kada ginansya nimo tagay lang ko og 20%. Partner man. Kung partner nimo ang Dios, dili nimo tagaagbahin. Kabantay mo nga nung dagay gayon nga usay dili ta panalanginan sa Dios kay wa man ta hatag og bahin sa tong partner. Mao bitaw nang gisulti sa Proverbs chapter 3 atong gibasa verse number 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase. Tanan atong income atong gikuhaan og offerings then gihatag nato sa tong partner. Sa tinuoray dako kay panalangin makita sa Dios nga every time nga nakay income nihatag ka og share nga to niya. Kuy panalanginan ka sa Dios. Nito man jud ko nga naka-experience mo nga naamoy income pero daghan na higayon nga murag mataha ka nga mohatag. Nasayod man jud ta nga ang giving na may gitawag og 10%. Pero ang Biblia gasulti kung mohatag ka sa Dios, di ba nag-ingon man siya social thy barn be filled with plenty. Ang usa ka paagi nga mo asinso ang negosyo, mo asinso ang farm, mo asinso ang talang gibuhat, kana man pagsatag nimo share sa Ginoo. Ingon Biblia, social thy barns be filled with plenty. Daghay mga farms, daghay mga field, dili siya mulambo, ngano man, wala tagaiyo, wala gi-honor ang Dios. Huy, kung ikaw, negosyante ka, panalanginan ka sa Dios kung kabalo ka mo hatag sa imong share, sa imong partner, namo diha. O bitaw nang nituod jud ko nga dako kay part ang giving. Akong giingnan ako mga anak. Usa sa paagi nga mo asinso mo financially ang giving. Kanunay ko ning gibalik-balik bisan dire. Pag abot na mo dire, grabe among kalisod. Katong di pa ko pastor. Pero nag-faithful mi sa hatag sa mong 30%, ato nga time among giving is 30%. Pag sa unang panahon, pag nabalik ko diri sa Iligan, ang among allowance sa church 500 ang simana. Lisod kaayo to, di mi sa bakayo nagpuyo. Pero ingon ko sa akong kinabuhi, bisag lisod nga naman wa may sobra nga kwarta. Kuha na to og tithes 50 pesos. Kuha na to og love offering 50 pesos. Kuha na to og mission 50 pesos. Ngano man nituod jud ko nga makita sa Dios, mura ba nga gi-honor na to ang Dios, moabot ang panahon mudaghan ra na oy. Og ikaw, di ba kadadawat nimo sweldo may kag kulang. Nya dili naman ka mohatag lagi sa imong partner. Ngano wa kanihatag sa imong partner kay kulang man. Pero kabalo ka every time nga mohatag ka na ipanalangin ihatag sa Dios. So, umuingon jud ko ninyo ay siya ko nang tagiya sa langit og yuta. Kanunay nato kining mga verses about sa giving bitaw. Asa na to? Kini nga example Malakay 3:10. May tayo naman sa Old Testament pastor. 10% ra gipangayo gani sa Dios ana. Pero bisan ni hatag ka sa 10%. Ingon ang Biblia, bring ye all the tithes into the storehouse that there be meat in mine house. Pero gisulti sa Biblia, if I will not open you the windows of heaven, kaklaro ana, kung ihatag ka sa Ginoo sa iyang share, ingon ang Biblia, dili ba niya abrihan ang bintana sa langit o ibubuo niya ang mga panalangin? Huy, kung gusto ka og panalangin ibubuo sa Dios, hatag in town sa imong partner. Kinamahatag ka sa imong share. Kung nakik-partner ka sa Dios sa imong trabaho, every time nga nakaisweldo, pagkat-on in town og giving. Kamo mga young people, ako nituod jud ko ani. Samtang young people pa ka, wala pa kay tarong income, na kay allowance, katauni lang yun nga imong panalangin, imong gi-honor ang Dios. Hatag lang. Nga naman, someday, makita nimo unsa ang panalangin mo abot sa imong ginabuhi. In fact, mag-celebrate mi sa among ika-19 church anniversary karong October 19, ika-19 na mi katuig. Daghan akong nakita sa una pa kanang bitang young people pa sa una na estudyante pa faithful sila sa ilang giving. Salamat karon oy nakita na ako mas maayo ang ilang kinabuhi kaysa atong wala nag-faithful. Huy pagpamatuod na nga kana di ang Malakay 3:10 tinuod. Tanaway mong kinabuhi, di ba mo naglisod ka? Kay wa man. Dagay gayon nga wala ka ni hatag sa tinuod. Di ba, klaro na sa Luke chapter 16 verse number 10 nga, kung faithful ka sa gamay, faithful sa ka sa dako. O daghan kay verses about giving. It is more blessed to give than to receive. Acts chapter 20 verse 35. Kabalo bo ganong sa financial,
Kanunay ko nangandoy nga, muda ko akong financial. Pag-abutan mo sa bayugan, grabe ka lisod. Magbike mi sa akong wife, magbike mi ko, makaabot lang mi sa market, layo-layo to siya, para lang makapalit mi og sudan. Pero ningon ko, dili ko gusto magpabilin og lisod nga naman. Ato nga time, pila ra ko among mahimo. Gamay raman amo ang offering, ako gamay raman among income. Pero ingon ko sa Ginoo, Lord, pwede ba nga panalanginan minimo sa bayugan nga kung pwede, di lang kay makatukod mi og mga buildings, makasupport mi og daghang missionary. Ingon ko, Lord, pwede gani ko nga i-prove na ako ba tistingan ko sa Dios. Uy, sa tinuuray, dili man jud ko bright, di man ko maayo jud, pero salamat jud ko gitugyanan ko sa Dios o sa daghang mga panalangin financial nga naman. Every time nga makadawat ko, sure man jud na nga na-offering ang Ginoo, na siya part. In fact, mutugan ko ani ay, daghan ko og negosyo 50%. Mo nanda ko og offering. Nga naman, tunga man me sa akong partner. Napugoy negosyo nga 20% lang. Napugoy negosyo nga 30% lang. Pero naagi ko'y negosyo nga dako na 50%. Niingon jud ko, kung faithful ka sa giving, kung kabalo ka mo hatag og share sa ang Ginoo nga tag-iyas tanan, pwede biya ka panalanginan? Dili na ako ni panghambog ha, pero in reality, first Sunday sa September, that is September 7. September 7 ba first Sunday? Sakto ba? O ang akong offering, ako lang. 160,000. Dako kang offering, pero 50% man sa kadaghanan akong mga negosyo. Pasig, mo nang isultin Pastor Paul, pasig mo naman. Dili, wala man ko diha. Gitanaw ko sa akong asawa, siyang offering, murag 34 man tayong offering atong 34, 20. Yung offering, amo alang duhadaan. Pero dili, wala yung taon na niabot ing ana. Uy, tungod kay, nisugod na sa katong gamay pa mi, kabalumi mo hatag og share kung pila among abot. September 14, ang akong offering is 123,000. Kada ko, sa common nga tao, ko, salamat Lord, ako kaayo. Pero wala in taon na niabot nga ako offering abot 123,000 kung wala ako gisaligan niya sa 10,000. Kagaina, wala min, nagwali ko dito sa Dalipuga, Kagaina, sa ilang anniversary. Ang akong offering sa bayugan is 140,000. Ay doon to sa akong wife. Kada simana man may itudluan ako akong mga anak. Kung pila inyuhang gihatag sa Ginoo ana nga simana, hala, pagkwinta mo kinahanglan ihatag ninyo ng offering. Pero pwede biya kadili mo hatag sa Ginoo. Ayaw lang siya i-partner. Ayaw i-partner ang Dios, Lord. Di ko makig-partner nimo para tanan nimo ginansya, imo. Pwede biya. Pero kung i-partner nimo ang Dios, huy tagay pud siya bahin. Hilo man kay mo, basta magwali giving no, murag bugat jud kay ning giving. Pero usab ya ni kapaagi nga moasinso ka. Bisa unsahon akong tan-aw sa Biblia. Every time magtan-aw ko sa kinabuhi namo sa akong family, naa joy blessing sa dihang kabalo ka mo hatag. Karon iniguli namo, excited ko iniguli namo. Nga naman, nakoy di kay dako, pero at least nakoy kwarta dito nagpaabot. Ako, Lord, salamat yung kayo. Salamat yung kayo. Kahibulungan kay ang Diyos. Ingon ko sa Ginoo, Lord, mauna akong mga plano. Lord, mauna akong plano. Lord, gusto ko namin mga commercial. Kaya ako, gusto ko kong passive. So, namin gitransact ron sa akong wife along the highway. Gibaligya og barato. Along the highway ba? Gibaligya og barato. Pastor, ang may baligyag barato, 1.5 million, 1 hectare. Anak ko, unsa man ang papers. So, amo na mo ang karong inigbalik na mo. Kanindot ato na ko, butangag 7-Eleven, butangan og coffee shop. Ako mga anak, butangan ako mga, tukuran ako. Kadakuan na 1 hectare na ara sa highway niya. Daghay tao din, nag-atbang mga nara diha. Pero kabalo ba mo? Nagsugod yun na ako, Lord, saligan yun ta ka. And ako, Lord,
tanan ako mga plano, mananghid jud ko nimo, Lord, okay ba? Kung Lord, pwede ba nga makatukod mi ana? Pwede ba nga nami ing ana? Then kanunay ko, kanunay ko ba nga, ningo, Lord, kung kini bang nag-respect ko sa Dios nga dili ko magpabadlong sa kinabuhi nga naman, biyahan niya ako sa akong partner. Ug pinakalabaw jud nako, Lord, tanan nga mosulod nako, ako gyang tagahagbahin. Ako, mabita ako mga anak, sige kog pray. Dili man ni sila mga bright. Panagsara man mi makasakag stage kay mudawat og ribbon og medal. Pero ingon ko, Lord, magmilagro kanila. Ako sa gituduan, ang sikreto i-bless mo sa Dios, saligi ang Dios. Nya, ayaw jud kalimtin ninyo ang giving. Nga naman makita sa Dios kung masaligan kas gamay, masaligan man kas dako. Huy kanindot no kung daghan ninyo dire sa simbahan, mo arang-arang pud ang offering. Unsaon pag arang-arang di man ka masaligan ana imong gamay kay sweldo. Unsaon pag arang-arang nga nakay mga plano di man ka mag-faithful, wa ka nagsalig sa Dios. Unsaon man nga pag panalanginan ka sa Dios nga Dios ay magpabadlong man ka sa imong pagkakristohanon. Kanunay ko gi-invite sa government mag-teach og financial literacy. Last month to karon nga bulan na pod nagtudlo na po ko sa teachers sa public. Nya lahi man ako kay basta every time magtudlo ko gospel gyud akong iuna, mao gyud na akong balaod. So na mga teacher, moingon day unahon ako ng gospel then financial literacy. Kay daghan na kay nag-invite nako anang financial literacy. Bayaran man sad ko. Kanang sa government, kanang sa ATI o sa Department of Agriculture, ang bayad nila sa ako is kada oras murag 1,700 ang per hour. Mabita na dugayon ako human para daghan. Mag-lecture ka, pastor. Pila may ang per hour nimo pastor is 1,700 ra ba mo mahatag. O dugayon ako, tag 3 hours ako humanon para dako og bayad. Pero daghay Kristohanon ay usay dili kay ka focus sa kanang gitawag og financial literacy. Unsaon pag-asenso nimo wala kay idea ana nga unsaon nga kana lang unsaon pagpatubo sa kwarta? Mabita to akong anak giingnan ako sa una si Kevin. Kevin, kung tagaan ti ka og elementary, I think grade 4 siya ato nga time. Kung tagaan ti ka og 10,000 sunod bulan pila na? Siya hurot. Ako din giingnan si Kevin. Unsaon nimo pagpatubo ng kwarta? Siya, sige siya, hinuktok siya. Ingon siya sa ako, di na ako malimtad. Tagpila ng piso pa. Tagpila ang feeds. Kung ano man, pa, mahalin ba na? Kung muda ko ang piso, so ang 10,000 kaya yung gigasto diha, basin mahimo pang 11,000, pagkasunod buwan, o mahimo pang 12,000. At least na si idea, unsaon pagpatubo sa kwarta. Pero master, di gasto lang. Pero sayno di ka tagaag wisdom sa Ginoo. Nganong di man tatagaag wisdom sa Ginoo? Di man kakabalo mo hatag. Mabitaw ni tuod jud ko nga naay panalangin. Apikil lang kog oras, pero i-challenge ta mo i-challenge ta mo. Labi na mga young people, dako pa kay mog maabot oy. Kana bang naa kay dreams? Kaya ingon katong kanunay gibalik-balik ni pastor sa ako nga, if there's no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Naman jud balaod anang unsaon pag-asenso, tunay gani. Naman yung balaod unsaon ka nga, morang-arang kinabuhi, tunay gani. Kaya naman yung law na sa agriculture, gi-maximize na ako akong farm. Gi-maximize na ako akong farm nga, bisag, kaya ang ubang farmer, wala biyay klarong income. Pero akong farm, malipay ko, dili ko na maubos og 1 million, 2 million, kada tuwig ang income. Farm biya na. Yung mga kapoy kay ng farm pastor, okay ra ning okay ra ning professional kay magmaestra ka, madipid ka. Pika ba mo pila sweldo sa dipid sa isa ka tuig? 400 ra na or 450,000 isa na ka tuig. Usay man gani mayon ko, Lord, salamat jud kaayo. Ang isa ka adlaw sa isa ka tuig nga sweldo sa mga taga-diped, Lord, usay isa ra ka semana nako nga income. Ko, Lord, salamat jud kaayo. Wala ako kabalog giunsa na nimo, pero nisalig lang gyud ko sa akong partner. Tanan akong plano, kanunin akong gi-acknowledge niya before ko na plano, mag-pray ko daan. Kanunay ko nag-ingon, Lord, unsa may mga sayop nako badlong ako nganuman, di ko gusto biyan sa akong partner.
ug tanan akong income gikwinta jud ko na kada semana. Pila na pud akong ma-offering, pila na pud akong mahatag sa misyon, pila na pud akong mahatag sa Jewish mission. Wala na ako karon nga Sunday murag akong offering sa mission murag 30,000 na to para sa missionaries sa tanang missionary. Way labot sa Jewish missions. Murag 30 pud to ang Jewish missions. Una ko nagsige ko kuanana ko, Lord, partner gud ta. Pero the more bitaw ko naghatag, the more nga gipadako sa Dios. Nya ikaw, gusto ka mo dako, nya digi ka mo hatag. Mao ba ang Biblia? In the Biblia, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thy increase. So shall thy barns be filled with plenty. Kaklaro na sa Biblia. Mao bitaw nang karon nga hapon, i-partner nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Tan-awa 5 ka tuig gikan karon, something na mahitabo. 10 years from now, kung di pa siya mabalik, na ay dakong mahitabo sa imong kinabuhi. Muna akong i-challenge ko akong mga anak. Kung mga anak, ako Dave, nag-additional ko, ako na isulti, nag-additional kong condominium, akong gipangalan sa akong anak. Na ako palit, nag-add ko condominium last, pila to ka months ko, na imuhan na pangalan, gusto ko tanan akong anak, matagaan ako condominium. Pila, 11 million biyang condominium des Davao, buwinta nis Cagayan, kay tag 9 million ra. Pero kanunay ko nag-ingon sa Ginoo, Lord, pwede ba nga tanan akong anak matagaan ako condominium? Someday, ilam na ipa Airbnb. Ingon ko, Lord, i-bless lang jud ko. Pero ang labaw sa tanan, kinahanglan dako kong mahatag sa mission, kinahanglan dako kong matabang sa simbahan, kinahanglan dako akong mahatag sa akong partner. Kay siya gud ang nagpanalangin ako. Mo na kun inyo nang himuon, i-partner nimo ang Dios. Di ko mutuo nga pasagdan ka sa imong partner nga naman, siya ang tag-iyas tanan. I hope masabtan yung bisan ang kwarta iya, the gold is mine, the silver is mine, saith the Lord. I hope karon nga adlaw, mayon ka, Lord, so good karon, i-partner ta ka. Manindog ta palihog kay time na. Mag-ampo ta. Everyone standing, let us pray. Father, salamat kay simple kay Lord nga challenge about partnership. Lord, usahay Lord, wala na mi plano, wala na hunahuna ang Kristohanon nga ikaw day ang pinakamaayo nga partner. Usahay na ning kamot sa iyang kaugalingon para lang mo asinso. Apan Lord, lisod kay kinabuhi, dili nimo tabangan. Salamat kayo sa libro sa Proverbs. Nga kinahanglan mo salig minimo, kinahanglan nga i-acknowledge ka namo, kinahanglan respetuhan ka namo ug nami kahadlok nimo. Lord, kinahanglan kabalusan nimo hatag og share nimo kay ikaw man among partner. Himo Lord, dili tumulabay nga sayang. Mahimo tong panalangin sa matag Kristohanon nga niya karon. Ako nang giampo in Jesus name. Amen. Amen.